Noong Mayo ang taong 2003, sa isang marangyang subdivision sa Makati, sa isang malawak na mansyon na may sukat na 4,000 metro kwadrado na pag-ari ngang pamilya, Salcedo ang pamilyang nagmamay-ari ngang isa sa pinakamalaking pribadong universidad at ospital sa bansa isang misteryo. Ang naganap. Ang manugangang pamilya, si Isabel Santos Salcedo, 29 na taong gulang, ay bigla na lamang naglaho na parang bula 7 taon matapos ang kanyang kasal. Ang kanyang biyenan mismo ang nagulat sa pulisya na siya ay naglayas, at mabilis na isinara ang kaso. Ngunit sa mismong araw ng pakawalan ni Isabel, nagsimula ang mga kakatwang pangyayari sa mansyon. Sa gitnang hardin, nakatayo ang isang malaking greenhouse na gawa sa salamin, may istilong Europeo, na may taas na 7 metro at haba na 20 metro. Ang biyenan ni Isabel, si Doña Amalia Salcedo, umulan man o umaraw, ay gabi-gabing pumapasok sa greenhouse na iyon. Pumipitas siya ang isang bulaklak ng waling-waling at maingat itong inilalagay sa isang lugar bago umalis. Tinawag ng kapitbahay ang greenhouse na orkidarium ni Doña Amalia, at inakala nilang ito ay isang eleganteng libangan lamang ng matanda. Ngunit para sa kasambahay na naglingkod sa pamilya sa loob ng 22 taon, iba ang kanyang paniniwala. Sa pinakailalim ng kanyang aparador, may itinago siyang isang maliit na perlas, at gabi-gabi, habang tinitingnan ang orkidyas, pasan niya ang isang mabigat na lihim. Lumipas ang 10 taon. Hulyo 2013, isang madaling araw, hinagupit ang isang malakas na bagyo na may bilis na 150 km bawat oras ang Metro Manila. Sa gitna ng malakas na ulan, isang nakabibinging tunok ang umalingaw-ngaw, at ang sahig ng greenhouse ay biglang gumuho. Mula sa madilim na butas na nilamon ng tubig-ulan, lumuhod si Doña Amalia at humagulgol. Sa wakas, lumabas ka na, Isabel. Patawarin mo ako. Ano ang bagay na gabi-gabing pinagsisisihan ni Doña Amalia? Ano ang lihim na itinagong ang maputing orkidyas sa loob ng 10 taon? At anong katotohanan ang tangan ng maliit na perlas sa aparador ng kasambahay? Hulyo 8, 2013, madaling araw. Ibinuhos ngang isang malakas na bagyo ang kanyang huling bagsik sa Makati. Ang hangin na may bilis na 150 km bawat oras ay nahasik ng lagim. Ang makaratulang nga mga establishmento ay tinangay na parang papel, at ang ulan ay parang mga pakong bumabagsak sa magubong. Sa pinakamataas na bahagi ng Forbes Park, isang malaking puting mansyon na may sukat na 4,000 metro kwadrado ang matatak na nakatayo sa gitna ng kadiliman at ulan. Ito ang puso NG Pamilya Salcedo, ang nagmamayari NG pinakamalaking pribadong universidad at ospital sa bansa. Sa gitna ng hardin ng mansyon, naroon ang isang malaking greenhouse. May tas itong 7 metro at haba na 20 metro. Sa likod ng mga salamin nito, buong taon na namumukatkat ang mga puting waling-waling. Tinawag ito nga kapitbahay na orkidarium ni Doña Amalia. Alas 2:40 ng madaling araw, sa master's bedroom sa ikalawang palapag, isang matandang babay ang nagising. Siya si Doña Amalia Salcedo, ang matriarka ng pamilya. Mabilis niyang ininom ang laman ng baso ng whisky sa kanyang tabi at naglakat ng pasuray-suray patungo sa bintana. Sa kabilangang salamin na binabasa ang ulan, bahagya niyang naaninag ang hardin. Heto na naman, bulong niya sa sarili. Hindi na naman ako makakatulog nito. Kumuha siyang itim na payong at bumaba sa unang palapak. Sa dulong sala, isang kasambahay na naglingkod sa kanila sa loob ng 22 taon, si Manang Elena, ang sumalubong sa kanya. Senyora, saan po kayo pupunta sa ganitong oras? May bagyo po sa labas, delikado po. Iwinaksi ni Doña Amalia ang kamay ng kasambahay. Huwag kang haharang. Malalanta ang ngawaling-waling ko. Kung hindi ako ang pupunta, sino? Walang nagawa si Manang Elena kundi mag-alala. Karaniwan, isang bulaklak lang ang hahawakan ng matanda at babalik din kaagad, ngunit kakaiba ang kutob niya ngayong gabi. Alas 3:12 ng madaling araw, nang tumuntong si Doña Amalia sa hardin, isang malakas na pagyanig ang naramdaman niya mula sa lupa. Isang malakas at nakabibinging tunok ang bumasag sa katahimikan ng ulan. Natihilan si Doña Amalia. Sa harap ng kanyang mata, ang gitnang bahagi ng sahingang greenhouse ay bumigay na parang isang bungangang nagbukas. Gumuho ang mga baldosa at isang madilim na butas ang lumitaw, nilalamon ang tubig ulan na parang talon. Nabitawan ni Doña Amalia ang kanyang payong. Ang kanyang mukha ay namutla. Dahan-dahan siyang lumapit sa naguhong greenhouse. Sa wakas, lumabas ka na. Isabel, patawarin mo ako. Anak, patawarin mo ako sa matagal na paghihintay. Sumunod si Manang Elena at sumiga. Senyora, delikado po. Huwag po kayong pumasok. Hinawakan niya ang braso nga, matanda ngunit para itong nawawala sa sarili.
Nanginginig na kinuha ni Manang Elena ang kanyang telepono mula sa bulsa ng duster. Hello, 911? Dito po sa mansyon ni Mega Salcedo sa Forbes Park. Gumuho po ang hardin. Nandito po ang senyora, nababasa NG Ulan. Pakiusap, bilisan ninyo. Alas 4:00 na madaling araw, dumating ang nasirena. Dalawang truck ng bumbro at isang rescue vehicle ang huminto sa harap ng mansyon. Nang pumasok ang mga rescuer sa hardin, tinutukan ng kanilang mga flashlight ang malaking butas sa sahig ng greenhouse. May lalim itong 3 metro at lapat na higit sa 4 na metro. Si Doña Amalia ay nakaluhod sa gilid ng butas, makadikit ang mapalat at bumubulong. Magpahinga ka na, anak. 10 taon kang naktiis sa dilim. Pwede mo akong sisihin. Isang rescuer ang maingat na lumapit at itinutok ang flashlight sa loob ng butas. Isang mahinang ungol ang kumawala sa kanyang bibig. Sa ilalim ng butas, kalahating nakalubog sa putik at tubigulan, isang bagay na maputi at bilog ang kumikinang. Isang bungong tao. Ang bungo ay naninilaw na dahil sa katagalan, at ang mga mata nitong walang laman ay nakatinggala sa madilim na langit. Sa isang pulso ni Kalansay, may nakasabit na isang manipis na silver na pulseras. Sa tabi nito, isang maliit na salamin na gawa sa nakar ang kumikislap sa ulan. Agad na ginamit ngang rescuer ang kanyang radyo. Central. Hindi ito simpleng paguho. May bangkay. Isang kalansay na nakabaon. Ipadala agad ang homicide division. Napaupo si Manang Elena at tinakpan ang kanyang bibig. 22 taon siyang nanirahan sa bahay na iyon, ngunit ni sa panaginip ay hindi niya inakalang may nakabaon sa hardin. Napatingin siya kay Doña Amalia. Ang matanda ay nakangiti habang inaabot ang kamay sa kalansay. Isang malamig na kilabot ang gumapang sa likod ni Manang Elena. Bigla niyang naalala ang bagay na itinago niya sa ilalim ng kanyang aparador, isang maliit, bilog na perlas na hindi niya kailanman inilabas sa loob ng 22 taon. Isang perlas na pinulot niya sa ilalim ng karpet sa sala at itinago habang buhay. Diyos ko, ano po ang gagawin ko? Sana pala nagsalita na ako nun. Alas 5:40 ng madaling araw, dumating ang sasakyan ng PNP-CIDG. Isang babaeng investigador na nasa huling bahagi ng kanyang 40S, ang bumaba at mabilis na naglakad sa gitna ng ulan. Siya si Kapitana Teresa Reyes. Ang pinuno ng grupo, kilala sa kanyang kalmadong ngunit matalas na pag-isip. Sumunod sa kanya si Sargento Marco David, na akmang magbubukas ng payong, ngunit tumanggi ang kanyang superior, kaya't nakpabasa na rin siya sa ulan. Kapitana, magpayong po kayo. Bakalak natin na naman kayo, sabi ni Marco. Huwag mo nang alalahanin yan, Marco, sagot ni Teresa, nakatingin ng diretso. Tawagan mo ang forensics at ang medico legal. Papuntahin mo sila dito ngayon din. Pumasok si Teresa sa police line at umupo sa gilid ng guhong greenhouse. Nang itutok niya ang kanyang flashlight sa loop, bahagyang nanginig ang kanyang nga mata. Nang bumalik si Marco, napansin niya ang ekspresyon nito. Kapitana, parang may bumabagabag sa inyo. May alam po ba kayo tungkol sa lugar na ito? Hindi agad sumagot si Teresa. Maya-maya, lumingon siya kay Marco. Marco, pumunta ka sa Archives NG Camp Crime. Hanapin mo ang file ng 2003, Isabel Salcedo Missing Person Case. Dalhin mo rito ang buong kahon. Ako ang tumanggap ng report na yan nung bago pa lang ako sa serbisyo. Ang biyenan niya mismo ang nag-report na naglayas ang manugang niya. Isinara ang kaso bilang isang simpleng paglalayas. Napalunok si Marco at napatingin sa kalansay. Kapitana, ibig niyo pong sabihin, yung kalansay na yan. Siya yung manugang, 10 taon siyang nakabaon dito? Sa halip na sumagot, muli niyang tiningnan ang kalansay at nagbigay ng utos. Kailangan nating kumpirmahin ang pagkakakilanlan. At tipunin mo ang lahat ng miyembrong pamilyang ito sa sala. Walang pwedeng umalis. Alas 7 ng umaga, dumating ang medico legal. Nagtayo ng tentang forensics team sa ibabaw ng greenhouse at nagbaba ng hagdan sa butas. Maya-maya, narinig sa radyo ang paunang ulat ng medico legal. Babay. Nasa hustong gulang, may taas na 163, 165 cm. Tinatayang 10 taon nang nakalibing. Sanhingang kamatayan. Isang malakas na palo mula sa isang matigas na bagay. Mayroon ding nabakas ngang maliit na buto ang fetus, na nagpapahiwatik na siya ay nasa maagang yukto ang pagbubuntis. Sa gilid, maingat na pinulot ni Sargento Marco ang salamin na gawa sa nakar. Nang itapat niya ito sa liwanag, napansin niya ang isang ukit sa likod nito. Kapitana, tingnan niyo po ito. May nakaukit na pangalan sa likod. Kinuha ni Teresa ang salamin.
Sa gitna ang disenyo ang nakar, maliit ngunit malinaw na nakaukit ang pangalan, Isabel. Huminto ang pahinga ni Teresa. Ito ang pangalan mula sa unang kasong hinawakan niya 10 taon na ang nakalilipas. Matagal niyang tinitigan ang salamin bago ito ibinalik kay Marco. Marco, may nagmamayari nito. Si Isabel Salcedo. Nawawala mula pa noong Mayo 12, 2003. Ang manugangang isang makapangyarihang pamilya, natakpuang kalansay sa hardin ng sarili niyang biyenan pagkatapos ng 10 taon. Imposibleng naglayas lang siya. Maingat na inilagay ni Marco ang salamin sa isang evidence bag. Kapitana, 10 taon na ang nakalipas. Sa tingin niyo po ba, malulutas pa natin ito? Baka wala ng ebidensya. Tumingin si Teresa sa bintanangang mansyon kung saan naaninag ang mga anino nga tao. Marco, hindi nawawala ang katotohanan kahit lumipas pa ang 10 taon. Nagtatago lang ito. At ngayong madaling araw, kusa itong lumabas. Ang trabaho natin ay salubungin ito. Alas 9:00 umaga. Nagtipon ang pamilya sa sala. Ang patriarka, si Don Ricardo Salcedo, ay nakasuot ng puting polo at kardigan. Sa edad na higit 70, tuwid pa rin ang kanyang tindig. Sa tabi niya, ang kanyang anak na si Dr. Miguel Salcedo, ang direktor ng ospital, ay namumutla. Si Doña Amalia naman ay nakahiga sa isang sofa, hawak ang isang bagong salin na whisky. Si Manang Elena ay nakatayo sa may pintuan ng kusina. Pumasok si Teresa sa sala. Hawak ang evidence bag. Tumingin si Don Ricardo sa kanya, ang mamata nito'y walang bahit ng gulat, takot, o lungkot. Para bang 10 taon na niyang hinihintay ang pagdating na ito. Don Ricardo Salcedo, magalang na tanong ni Teresa. Ako po si Kapitana Teresa Reyes ng PNP-CIDG. Ngayong madaling araw, isang kalansay ang natakpuan sa inyong hardin. Kailangan po namin ang inyong kooperasyon. Sumingit si Miguel. Kapitana, pasensya na po, pero matanda na ang aking ama at nabigla siya sa mga pangyayari. Paparating na po ang aming abogado. Makikipagtulungan po kami. Tumango si Teresa at dahan-dahang inilapag ang evidence bag sa mesa. Don Ricardo, pamilyar po ba kayo sa salamin na ito? May nakaukit na pangalan ng inyong manugang sa likod. Natakpuan po ito sa tabi ni kalansay. Napatitik si Don Ricardo sa bag. Sa isang sulok, nabitawan ni Doña Amalia ang kanyang baso. Isang matinis na tunog ang umalingaw nang mabasak ito sa marmol na sahig. Bigla siyang tumawa, isang tawang naging hagulgol. Isabel. Dumating na si Isabel. Miguel. Anak, tingnan mo, dumating na siya. Ang tagal kong naghintay. Niyakap ni Miguel ang kanyang ina. Inay, tama na po. Pakiusap, tama na. Hindi kumibo si Don Ricardo, nakatitik lang sa bag. Dahan-dahan siyang pumikit at bumulong, ang tagal. 10 taon. Ang haba palang 10 taon. Inilabas ni Teresa ang kanyang kwaderno, binuklat sa isang pahinang naninilaw na. Mayo 12, 2003, Isabel Salcedo Missing Person Report. Don Ricardo, eksaktong 10 taon na po tayong hindi nakikita. Noong huli, sinabi niyo pong naglayas ang inyong manugang. Ngayon, kailangan ko pong marinig kung bakit siya natakpuang nakabaon sa inyong hardin. Simulan po natin sa umpisa. Hindi sumagot si Don Ricardo. Pumikit lamang siya. Sa labas, unti-unti nang tumitila ang ulan. Ang bagyo ay papalayo na. Ngunit sa loob ng mansyon sa Forbes Park, isang bagong bagyo na 10 taong nag-ipon ng lakas ang nagsisimula pa lamang. Sa opisina ng CIDG, alas 2 hapon. Inilapak ni Kapitana Teresa ang isang luma at maalikabok na kahon sa kanyang lamesa. Sa gilid nito, nakasulat, 2003, Isabel Salcedo. Kapitana, ito na po ba ang buong file? Ang nipis naman po para sa isang nawawalang tao, sabi ni Sargento Marco. Dahil isinara ito bilang naglayas, sagot ni Teresa habang binubuklat ang mga dokumento. Missing Person Report, statement mula sa hotel, salaysay ni pamilya. Iyon lang. Walang autopsy, walang crime scene investigation. Binasa niya ang ulat. Ang pangalan ng nakreport. Doña Amalia Salcedo. 10 taon na ang nakalipas, ang biyenan mismo ang pumunta sa presinto. Nakasuot ng magarang damit. Sabi niya, may depresyon daw ang manugang niya, hindi na kinaya ang buhay may asawa, kaya siguradong naglayas. Pamilya daw nila ang mapapahiya kaya't hiniling na gawing pribado ang investigasyon. Tiningnan ni Marco ang papeles. Kapitana, ang huling record ni Isabel Salcedo ay sa isang charity ball sa Manila Hotel. Anibersaryo daw po ang kasal nila. Pumasok ng alas 7 ng gabi, umalis mag-isa bandang alas 9:40. Binasa ni Teresa ang salaysay gorman ng hotel.
Nakita daw niya ang ginang na may kausap sa telepono at biglang namutla. Hindi na ito bumalik sa event. Lumabas daw ito at sumakay sa kotseng kanilang pamilya. Sunod nilang tiningnan ang salaysay eng driver, na 3 linya lang. Kapitana, ang ikli eng statement eng driver. Dinala daw niya ang ginang mula hotel hanggang sa gate ng mansion. Pagkatapos nun, hindi na raw niya alam. Umuwi raw siya ng maaga. Walang logbook ng biyahe. Tinuro ni Teresa ang pangalan sa ilalim ng salaysay. Mang Lando. 30 taon ng hardinero at driver ng pamilya. Tawagin natin siya ulit. Imposibleng 3 linya lang ang masasabi niya kung siya ang huling nakakita. Binuksan ni Marco ang komputer para hanapin ang impormasyon tungkol kay Mang Lando. Kapitana, nadiagnose po si Mang Lando ng pancreatic cancer noong nakaraang taon. Naoperahan sa ospital ng mga Salcedo. Ang operasyon ay nakakahalaga ng 1-2 milyong piso, pero walang ni isang sentimo na nabawas sa bank account niya. Napangisi si Teresa. Sino ang nagbayad? Subukan mong i-trace. At mamayang gabi, imbitahin mo si Mang Lando dito. Mayos na imbitasyon, hindi waran. Bilang witness lang. Maya-maya. May isa pang natuklasan si Marco. Kapitana, tingnan niyo po ito. Nakuha ko ang partial record ng cell site data mula 10 taon na ang nakalipas. 9:40 PM, ang signal ng telepono ni Isabel Salcedo ay nasa Manila Hotel. Pagkatapos nun, 10:15 PM, ang signal ay lumipat sa Tondo. At ang huling signal, 11:20 PM, ay dito nasa Forbes Park. Pagkatapos nun, wala na. Lumapit si Teresa sa monitor. Bakit siya pumunta sa Tondo pagkatapos ng hotel? Walang kamag-anak o kaibigan doon. Mula hotel. Pumunta sa Tondo, tapos umuwi dito sa mansyon. Pagdating sa mansyon, namatay ang telepono at hindi na muling nabuhay. Dito siya namatay, Marco. Sa loob ng bahay na ito. Alas 5:40 hapon, sa interrogation room. Pumasok si Mang Lando, isang matandang payat at hukot. Mang Lando, simula ni Teresa, ngayong madaling araw. May natagpang kalansay sa hardin ni Mga Salcedo. Posible nito si Ma'am Isabel. Kayo po ang huling nakakita sa kanya. Kailangan po naming marinig muli ang nangyari. Nanginginig ang labi ni Mang Lando. Sir, wala po akong ibang masasabi kundi ang nasa sinumpaang salaysay ko. Hinatid ko po siya mula hotel hanggang sa gate. Pagkatapos po nun, pinawi na akong matanda. Iyon lang po ang alam ko. Inilapak ni Teresa ang mapa na may marka ng cell site data. Mang Lando, pero ang signal ng telepono niya ay nagtala sa Tondo. Hindi po tugma sa sinasabi ninyong diretso siyang umuwi. May naalala po ba kayong pinuntahan ninyo sa Tondo? Mahigpit na hinawakan ni Mang Lando ang kanyang sombrero. Wala po, sir. 10 taon na po ang nakalipas. Hindi ko na po matandaan. Ang alam ko lang, sa mansyon ko siya dinala. Hindi na ipinilit ni Teresa ang tungkol sa Tondo. Sa halip, inilabas niya ang isang kopya ng hospital bill. Mang Lando, naoperahan po kayo nung nakaraang taon. 1-2 milyong piso po ang gastos. Sino po ang nagbayad? Namutla si Mang Lando. Biyaya po yon ng Don. Habang buhay po akong naglingkod sa kanila. Tinulungan lang po nila ako. Tumango si Teresa. Sige po. Mang Lando. Hanggang dito na lang po muna. Pero kung may maalala po kayo, kahit sa panaginip, tawagan niyo po ako. 10 taon na po ang nakalipas. Panahon na po para lumabas ang anumang matagal nang nakatago. Pagkaalis ni Mang Lando, bumalik si Marco. Kapitana. Hindi po siya magsasalita. Utang na loob ang pinanghahawakan niya. Kumuha si Teresa ang isang maliit na notebook mula sa kahon. Ang listahan ng kamag-anak ni Isabel. Tinuro niya ang isang pangalan. Tondo, Lolo Pedro, 79 taong gulang, tiyuhin ni Isabel sa ina. Ang tanging buhay na kamag-anak niya. Ang lugar kung saan huling nagping ang telepono niya. Bukas ng madaling araw, pupunta tayo sa Tondo. Tiningnan ni Marco ang notebook. Sa tabi ng panggalan ni Lolo Pedro, may nakasulat. Stage 4 lung cancer. Bukas, alas 5 ng umaga, sabi ni Marco. Tama po kayo, Kapitana. Kailangan nating malaman kung bakit siya pumunta sa Tondo bago umuwi sa mansyon. Posibleng ang tiyuhin niya ang huling taong nakausap niya ng buhay. Tumingin si Teresa sa bintana. Isabel, anong tawag ang natanggap mo sa hotel? Anong ipinakiusap mo sa tiyuhin mo bago ka umuwi? Anong lihim ang dala-dala mo sa loob ng isang oras na iyon? Ang sagot ay naghihintay sa isang lumang bahay sa Tondo. Alas 5 ng umaga. Hulyo 9. Sa isang makipot na eskinita sa Tondo, huminto ang sasakyan nina Kapitana Teresa at Sargento Marco. Ang hangin ay amoy dagat at basura.
Ang mabahay ay dikit-dikit at gawa sa yero at luma ng kahoy. Sa dulong eskinita, isang bahay na may kalawanging gate ang kanilang tinigilan. May nakasabit na maliit na tablang ng kahoy. Bangkrong Pedro. Dito nga po. Kapitana. Kumpirma ni Marco. Bahay ni Lolo Pedro. May kasama siyang isang bata, apo sa pamangkin. Pangalan, Angelo, 10 taong gulang. Kakaiba, sabi ni Teresa. Alam kong binata si Lolo Pedro. Paanong nakaroon siya nga apo? Akmang kakatok si Teresa nang bumukas ang pinto. Isang payat na batang lalaki na may maitim at bilugang mamata ang sumilip. Hindi siya natakot. Binuksan niya ng mas malaki ang pinto. Lumuhod si Teresa para maging kapantay ang bata. Hello. Ikaw ba si Angelo? Pasensya na sa abala. Andiyan ba ang lolo mo? Itinurong ng bata ang isang matandang nakahiga sa isang banig sa sahig. Si Lolo Pedro. Ang kanyang muka ay butot balat na, tanda ngang malubhang sakit. Dahan-dahan niyang iminulat ang mga mata. Sino yan? Teresa? Kapitana Teresa. 10 taon. Ang tagal mong dumating. Natigilan si Teresa. Alam nege matanda ang pangalan niya. Pumasok siya at lumuhod sa tabi ni Lolo Pedro. Tinitigan siya ng matanda. Sabi sa akin ni Isabel. May isang babaeng investigador daw na tumanggap ng report niya 10 taon na ang nakalipas. Mabait daw. Hindi ko kinalimutan ang pangalan mo, Teresa. Nanginginig ang makamay ni Teresa. Sa unang pagkakataon, narinig niya mula sa ibang tao ang isang eksena mula sa kanyang nakaraan na hindi niya malilimutan. Iniwan pala ni Isabel ang pangalan niya sa kanyang tiyuhin bago siya mamatay. Lolo Pedro, mahinang sabi ni Teresa, noong gabing iyon, pumunta po rito si Isabel, hindi po ba? Anong sinabi niya sa inyo? Itinuro ngang matanda ang isang bahagi ng sahig na gawa sa kahoy. Angelo, anak, pakitanggal mo yung pangalawang tabla sa sahig. May iniwan diyan si Isabel para sa kapitana. Madaling tinanggal ngang bata ang tabla. Sa ilalim, may isang espasyo. Ginamit ni Marco ang kanyang flashlight. May isang parisukat na bagay na nakabalot sa makapal na papel. Maingat itong kinuha ni Teresa. Ang papel ay naninilaw na, ngunit ang tali ay mahigpit pa rin. Nang buksan niya ito, isang lumang notebook at isang litrato ang laman. Sa pabalat ng notebook, nakasulat, Maternity Ward Logbook, 2002,2003. Binuklat ni Teresa ang unang pahina. Puno ito ang sulat kamay. Petsa, pangalan ng ina, kasarian ng sanggol, at sa huling kolum, ang salitang stillborn o inilipat. Marco, sabi ni Teresa, hindi ito ordinaryong logbook. Ang masanggol na may markang stillborn ay may katabing halagang para mula 800,000 hanggang 1.5 milyong piso. Kung patay talaga ang sanggol? Bakit may presyo? Tiningnan ni Marco ang notebook. Kapitana, mukhang ledger itong bentahan ng sanggol. Mga sanggol mula sa single mother o mahirap na pamilya, ipinapalabas na patay para maibenta sa mayayamang pamilya. Mukhang hinagawa ito mismo sa Ospital NG Mega Salcedo. Kaya pala itinago ito ni Isabel. Isinunot ni Teresa ang litrato. Si Isabel, masayang karga ang isang bagong silang na sanggol. Nakasuot siya ng pangaraw-araw na damit, hindi uniforme ngars. Sa likod ng litrato, may nakasulat. Angelo, maswerte kang nabuhay ka. Mayo 12, 2003, Tita Isabel. Napatingin si Teresa sa batang si Angelo, na tahimik na nakatayo sa gilid. Lolo Pedro, ang batang ito. Dinala po ba siya ni Isabel dito noong gabing iyon? Pumikit ang matanda at huminga ng malalim. Noong gabing iyon, dumating si Isabel, basang-basa sa ulan, yakap-yakap ang isang sanggol. Sabi niya, Tio, patay na po ang nanay ge batang ito. Ang ama, hindi kilala. Ibenta na sana siya sa halagang 1 milyon, pero itinakas ko siya. Wala siyang papeles, hindi siya umiral sa mundo. Pakiusap, alagaan niyo po siya. Ang pangalan niya ay Angelo. Sabi pa niya, may isang tao raw na magpapadala ng buwanang sustento para sa bata kung may mangyari sa kanya. Sino po ang taong iyon? Tanong ni Marco. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa labi ni Lolo Pedro. Ang kapatid ni Isabel. Si Dr. Jose Santos. Buwan-buwan, 10 taon na siyang nagpapadala. Walang palya. Kaya lagi kong iniisip, panong patulok-tulok ka lang kung alam mong patay na ang kapatid mo, pero patuloy kang nagpapadala ng pera. Si Dr. Jose Santos. Kapatid NG Biktima. At Subdirektor NG Obstetrics sa Ospital NG Amega Salcedo. Ang tanging kadugo ni Isabel na nasa loob mismo NG Sistema. Lolo Pedro, sabi ni Teresa, hiramin po muna namin ito para suriin. At kailangan po naming kunan kayo ng opisyal na salaysay.
Umiling ang matanda at itinuro si Angelo. Malapit na akong mamatay. Hindi ko na kailangan yan. Pero pakiusap, alagaan niyo ang batang ito. Buhay ang itinaya ni Isabel para sa kanya. Tumingin si Teresa kay Angelo, at pagkatapos ay tumango sa matanda. Hinawakan niya ang kamay ni Lolo Pedro. Pangako po, alagaan ko ang batang ito. At lahat ng sinabi niyo, ipararating ko kay Isabel. Pumikit si Lolo Pedro. Dahan-dahang humina ang kanyang pahinga. Tinawag ni Marco ang ambulansya. Bago umalis, lumuhod muli si Teresa sa harap ni Angelo. Angelo, noong araw na iyon, isang malaking desisyon ang ginawang tita mo para iligtas ka. At inalagaan kang lolo mo na parang tunay na apo. Tandaan mo, minahal kanila ng sobra. Isang halos hindi marinig na tinik ang lumabas sa bibig ng bata. Hindi ko po siya tunay na nanay. Pero pwede ko po ba siyang tawaging nanay? Natigilan si Teresa. Dahan-dahan siyang tumango at hinaplos ang buhok ng bata. Habang paalis ang kanilang sasakyan, sinabi ni Marco, Kapitana, kailangan na nating imbestigahan si Dr. Jose Santos. Imposibleng hindi niya alam ang nangyayari. Ihanda mo ang supuena para sa kanya, utos ni Teresa, habang hawak ang nakabalot na notebook sa kanyang dibdib. At hanapin mo ang ngaina na nakalista sa logbook na ito. May ilan sa kanila na siguradong buhay pa. Kailangan nating marinig mula sa kanila kung sino ang taong gustong protektahan ni Isabel. Ang katotohanang nagsimula sa ilalim ng isang lumang sahig sa tondo ay nagsisimula ng lumabas sa liwanag. Kinabukasan, sa opisina ni Kapitana Teresa, nakalatak ang notebook. Kapitana, sa 47 na ina, 23 ang sanggol na idineklarang stillborn. 5 sa maina ang natunton namin na naninirahan pa rin sa Metro Manila. 3 lang sa kanila ang siguradong buhay, ulat ni Sargento Marco. Isa sa kanila, si Maria Cruz, ang may pinakahuling record. Puntahan natin siya ngayon, sabi ni Teresa. Huwag mo nang tawagan. Baka magsara na naman ang bibig niya. Tandaan mo, hindi tayo pupunta doon para mag-imbestiga, kundi para makinig. Alas, 2 ng hapon, sa isang social housing project sa Tondo. Kumatok si Teresa sa isang kinakalawang na pinto. Isang boses ng babay ang sumagot mula sa loop, sino yan? Isang maliit na siwang lang ang binuksan. Sumilip ang isang mata ng babay. Wala po akong inaasahang bisita. Ipinakita ni Teresa ang kanyang badge. Ako po si Kapitana Teresa Reyes. Pasensya na po sa abala. May itatanong lang po sana ako tungkol sa isang pangyayari 10 taon na ang nakalipas. Hindi po ako naparito para mangusek, kundi para makinig. Dahan-dahang tinanggal ng babay, si Maria, ang kadena. Ang kanyang maliit na apartment ay magulo. Sa isang mesa, may litrato ng isang batang babay. Dahil po kay Ma'am Isabel kaya kayo naparito, hindi po ba? Nanginginig na tanong ni Maria. Napanood ko po sa balita. 10 taon ko na pong hinihintay ang araw na ito. Anong klaseng tao, si Isabel para sa inyo? Malumanay na tanong ni Teresa. Napabuntong hininga si Maria. Isa po siyang anghel. Nung dalaga akong ina at pumasok sa ospital na iyon, lahat sila, kung makatingin sa akin, parang hayop. Pero si Ma'am Isabel, hinawakan niya ang kamay ko at sinabing, Maria, hindi mo kasalanan ang batang ito. Tao siya. At tao ka rin. Hindi ko po makakalimutan yon. Umiyak na nagpatuloy si Maria. Isang linggo bago ako manganak, umiyak siyang lumapit sa akin. Sabi niya, Maria, may masamang nangyayari sa ospital na ito. Ninanakaw nila ang masanggol. Baka gawin din nila sayo. Pero pipigilan ko sila. Kahit anong mangyari, pipigilan ko sila. Si Isabel ay hindi lang isang whistleblower. Sinubukan niyang protektahan ang bawat ina sa kabilangang panganib. Nanganak po kayo, sabi ni Teresa. Kumusta po ang anak ninyo? Tumingin si Maria sa litrato. Buhay po siya. 10 taong gulang na ngayon. Si Ma'am Isabel po ang nagpaanak sa akin. Pinalabas niya ang ibang nurse. Tinangka pong isang doktor na ideklarang patay ang anak ko, pero hinarang niya. Iniligtas po niya ang anak ko. Napabuntong hininga si Marco. Paano niya nagawa iyon ng mag-isa? Mayroon pa po. Sabi ni Maria. Habang binubuksan ang isang kahon. Pagkatapos kong manganak, may iniwan po siyang isang sobra sa akin. Sabi niya. Kung may mangyari sa kanya, ibigay ko raw ito sa isang reporter ng Philippine Daily Inquirer na nagnanggalang Ben Ramos. Natakot po ako. Natakot po ako para sa anak ko. Kaya itinago ko lang po ito. Inilabas niya ang isang makapal na brown na sobre. Nakasulat dito, para kay G. Ben Ramos. PDI. Mula kay Isabel. Maari po ba naming kunin ito?
Tanong ni Teresa. Kami na po ang maghahatid nito. At salamat sa pag-ingat ninyo rito sa loob ng 10 taon. Alas 5 ng hapon. Sa lobby ng Philippine Daily Inquirer. Sinalubong sila ng isang lalaking nasa 40s. Si Ben Ramos. Kapitana. Sabi niya. Hinihintay ko na ang araw na ito. Ano po ang may paglilingkod ko? Inilapak ni Teresa ang sobre sa mesa. Nanginginig ang kamay ni Ben nang makita ang sulat kamay. Ito. Sulat kamay ni Isabel. Akala ko, hindi na ito darating. Paano niyo nakuha ito? Isang tao po ang nag-ingat nito sa loob ng 10 taon, sagot ni Teresa. Binuksan ni Ben ang sobre. Laman nito ay isang makapal na sula at isang cassette tape. Binasa niya ng malakas ang unang linya. Ben, kung nababasa mo ito, dalawa lang ang maaring nangyari. Natapos ko na ang lahat, o tinapos na ako. Tahimik na umiyak si Ben habang binabasa ang sulat. Detalyado nitong isinalaysay ang operasyon ng bentahan ng sanggol sa ospital, kung sino ang nasangkot, at kung sino ang nasa likod ng lahat. Sa huling pahina, nakasulat. Ang taong nagbibigay legalidad sa lahat ng ito ay, ang sarili kong kapatid, si Dr. Jose Santos. Matagal ko itong nalaman pero nagbingi-bingihan ako, kaya kasapwat din ako. Panahon na para pagbayaran ang kasalanan ko. Bakit po kayo ang pinili niya? Tanong ni Teresa. Makabatch kami sa kolehiyo, sagot ni Ben. Pareho kaming aktivista. Sabi niya, magiging narsiya para magligtas ang buhay. Ako naman, magiging reporter para magligtas ang katotohanan. Pagkatapos ang 10 taon, bigla siyang tumawag. May ibibigay daw siyang impormasyon. Pero hindi siya dumating sa araw ang aming pakikita. Pagkatapos ang 1 linggo, nabasa ko na lang sa diaryo na nawawala siya. Mula nun, 10 taon ko nang sinusundan ang kasong ito, kahit na tinakot at dinamanda na akong pamilya Salcedo. Itinuro ni Teresa ang cassette tape. Maaari po ba naming suriin ito? Ito na marahil ang pinakamahalagang ebidensya. Ibinigay ni Ben ang tape. Pakiusap, Kapitana, anuman ang laman niyan, sabihin niyo sa akin. Kailangan kong tapusin ang istoryang ito. Para kay Isabel. Ginoong Ramos. Sabi ni Teresa. Ang bigat na dinala ninyo sa loob ng 10 taon, pwede na po ninyong ibaba. Sabi ni Isabel, ang katotohanan ay hindi nanggagaling sa bibig ng isang tao lang, kundi sa pagsasalita ng maraming taong nanahimik. Ngayon, kami na ang tatapos nito. Habang nasa sasakyan, sinabi ni Marco, Kapitana, ngayon, malinaw na ang lahat. Si Isabel ay isang manugang, isang anghel, isang kasapwat, at isang whistleblower. Lahat ng iyon sa isang tao. Ganyan ang tunay na tao, Marco, sagot ni Teresa, habang nakatingin sa papalubok na araw. Walang taong may isang mukha lang. Si Isabel ay isang taong sinubukang panindigan ang kanyang konsensya sa kabilang lahat. Ang hinahanap natin ay hindi ang madilim niyang bahagi, kundi ang mga yapak na tinahak niya patungo sa liwanag. Ang susunod na pahinang katotohanan ay naghihintay sa isang maliit at bilog na perlas na 10 taon nang nakatago sa aparador ng kasambahay na si Manang Elena. Hulyo 11, alas 9 ng umaga. Muling pumasok sina Kapitana Teresa at Sargento Marco sa mansyon ng Salcedo. Ang nagbukas ng pinto ay si Manang Elena, na halatang pagod at payat. Manang Elena, sabi ni Teresa, hindi po ang mag-aamo ninyo ang sadya namin, kundi kayo. May gusto lang po kaming itanong. Dinala sila ni Manang Elena sa kanyang maliit na silid sa likod ng kusina. Kapitana, 22 taon po akong naglingkod dito. Kahit kailan, hindi po ako nagsalita. Pero mula noong gumuho ang hardin, hindi na po ako makatulog. Dahil po ito sa isang bagay na nakatago sa aparador ko. Binuksan niya ang pinakailalim na kahon ng kanyang aparador at inilabas ang isang maliit na bagay na nakabalot sa panyo. Ito po. Kapitana. Pinulot ko po ito sa ilalim ng charpet sa sala, 10 taon na ang nakalipas. Isa po itong perlas mula sa hikaw na regalo ni Senyora Amalia sa kanyang manugang. Isang maliit na perlas ang gumulong sa mesa. Kakaiba po. Patuloy ni Manang Elena, dahil ang alam ko, hindi na umuwi si Maam Isabel noong gabing iyon. Pero bakit nandito sa sala ang hikaw niya? May iba pa po ba kayong napansin noong gabing iyon? Tanong ni Teresa. Umiyak na sumagot si Manang Elena. Noong madaling araw na iyon, may bahagi po ang charpet na basa. Mula sa pinto ang library hanggang sa pinto papuntang hardin, may mga patak. Nang hipuin ko, malakit at mapula. Akala ko, wine. Pero nang makita ko ang perlas sa dulo ng mga patak na iyon, nang hina ang mga tuhod ko. Naisip ko, may kinalagkad mula sa library palabas ng hardin. Anong nangyari sa karpet, Manang? Kinabukasan po, sinabi ni Senyora na luma na raw ang karpet. Pinapalitan niya. Parehong karpet sa sala at sa library.
Dun ko na po naintindihan na may masamang nangyari. Pero hindi po ako nagsalita. Malaki po ang utang na loob ko sa kanila. Sila po ang nakparal sa mga anak ko. Manang, sabi ni Teresa, ang utang na loob ninyo ay sa kabaitan nila. Iba po yun sa ginawa nila noong gabing iyon. Ang pagtago ninyo sa perlas na ito sa loob ngang 10 taon ay pagpapakita na pinanindigan ninyo ang inyong konsensya. Salamat po sa paglalabas ninyo nito ngayon. Nagpatuloy si Manang Elena. At isa pa po, Kapitana. Sa loob ngang 10 taon, gabi-gabi pong pumapasok si Senyora sa greenhouse para maglagay ngang isang bagong bulaklak ng waling-waling. Araw-araw, bago pa man malanta ang luma, nagpapalagay na siyang bago. Kakaiba po. Lumabas si Teresa at naupo sa tabi ni Doña Amalia sa sala. Senyora, may natakbuhan po kami. Isang perlas mula sa hikaw ngang inyong manugang. Ang kapares po ba nito ay nasa inyo pa? Natigilan si Doña Amalia. Isang perlas? 10 taon ko nang hinahanap ang kapares niyan. Kaya hindi ko na binubuksan ang baul ng alahas ko dahil ayaw kong makitang kulang ito. Inilapak ni Teresa ang perlas sa mesa. Humagulgol si Doña Amalia. Noong gabing iyon, sa library nga asawa ko, nakita ko si Isabel, duguan at nakahandusay sa sahig. Hawak ng asawa ko ang isang pisa papel na hugis pagong, punong dugo. Nakita ko ang isang hikaw sa tainga niya. Ang isa, hindi ko na nakita. Noong gabing iyon, binuhat siya ang asawa ko at ni Mang Lando palabas ang hardin. Siguro, doon nahulog ang perlas. Mula nun, patuloy niya, gabi-gabi akong naglalagay ng waling-waling sa ibabaw ng lugar kung saan siya inilibing. Iyon lang ang kaya kong gawin. Inilabas ni Teresa ang isang kopya ng pahina mula sa logbook. Nakita ito ni Doña Amalia at pumikit. Noong gabing iyon, ipinakita ni Isabel ang mga papel na iyan sa asawa ko. Sabi niya, isusumbong niya ang lahat sa pulis. Iyon ang huling sinabi niya. At kinuha po ang asawa ninyo ang pisa papel? Tanong ni Teresa. Nandun po kayo. Pwede niyo siyang pigilan, pero hindi niyo ginawa. Tumango si Doña Amalia, habang tumutulo ang luha. Sana pinigilan ko siya, pero sa buong buhay ko, nasa ilalim ako ang anino niya. Iyon ang kasalanan ko. Mabait na bata si Isabel. At buntis pa siya. Natigilan si Teresa. Pati ang hindi pa isinisilang na sanggol ay pinatay. Sa wakas, Hulyo 11. Sa interrogation room, muling hinarap ni Teresa si Mang Lando. Sa mesa, nakalagay ang salamin at ang perlas. Mang Lando. Sabihin niyo na po ang totoo. Nanginginig na umamin si Mang Lando. Ako po. Ako po ang pumatay kay Maam Isabel. Nagalit po ako dahil pinakikialaman niya ang trabaho ko sa hardin. Isang perpektong pag-amin. Ngunit inilabas ni Teresa ang logbook at ang litrato ni Angelo. Mang Lando, makano po ang sweldo ninyo 10 taon na ang nakalipas? At sino po ang nagbayad ng 1.2 milyong piso para sa operasyon ninyo? Bumaksak ang balikat ni Mang Lando. Ang kanyang kasinungalingan ay gumuho. Sa kabilang silid, si Dr. Jose Santos ay kaharap ni Marco. Bakit po kayo nagpadalangang prasalup ng 10 taon? Masyado nang maraming alam ang kapatid ko, sagot ni Dr. Santos. Pumirma lang ako sa mga death certificate. Ang mabata naman ay mas bubuti ang buhay sa mayayamang pamilya. Sinubukan po ang kapatid ninyo na iligtas ang mga batang iyon, sabi ni Marco. Sa unang pagkakataon, umiyak si Dr. Santos. Bumalik si Teresa kay Mang Lando. Mang Lando, ang pisa papel na hugis pagong. Kaninong lamesa po iyon nakapatong? Sumuko si Mang Lando. Sa library po ni Don Richardo. Ako po. Nagbaon lang po ako. Pagdating ko po sa hardin, nakahandusay na po doon si Maam Isabel. Hulyo 12, alas 2 ng hapon. Sa opisina ni Don Ricardo Salcedo. Sa gitna ng kanyang bookshelf, naroon pa rin ang pisa papel na gawa sa marmol na hugis pagong. Mayroon pa ring bahid ng natyong dugo. Don Ricardo, sabi ni Teresa, noong gabing iyon. Kalmado ang boses ng matanda ng magsalita. Dinala ni Isabel ang papeles na iyan. Sinabi niyang alam na niya ang lahat. Isusumbong niya kami. Isang beses ko lang siyang pinalo. Isang beses lang. Nakita ko ang lahat ng pinahirapan ko, ang eskwelahan, ang ospital, na guguho sa kamay ng isang babae. Sa labas ng opisina, si Dr. Miguel Salcedo, ang asawa ni Isabel, ay kaharap ni Marco. Inilapak ni Marco ang kopya ng huling sulat ni Isabel. Nasa labas po kayo ng pinto ng library noong gabing iyon, hindi po ba? Nakita po kayo ni Manang Elena? Hindi nagangat ng tingin si Miguel. Dapat binuksan ko ang pinto na iyon. Dapat binuksan ko. Ang asawa ko at ang hindi pa namin naisisilang na anak ay nasa loob, pero tumalikot ako. Handa po akong pagbayaran ang kasalanan ko.
Inaresto si Don Ricardo Salcedo at si Dr. Jose Santos para sa kasong pagpatay at human trafficking. Si Dr. Miguel Salcedo ay kinasuhan ng obstruction of justice. Taong 2023, 20 taon matapos maglaho si Isabel. Isang maliit na gusali ang itinayo sa Tondo. Ang pangalan, Bahay ni Isabel. Isang kanlungan para sa mga single mother at kanilang na anak. Sa pagbubukas nito, naroon si Kapitana Teresa Reyes, ng ngayon ay general na. Kasama si Coronel Marco David at ang reporter na si Ben Ramos, isang binatang dosero. Anjos, si Angelo, ang tumayo sa entablado. Ang panggalang ko po ay Angelo. Ang nagbigay po sa akin NG panggalang gito ay si Isabel Santos. Sa mamanonod, isang matandang babae na naka-wheelchair, si Doña Amalia, ang umiyak na nagtaas ng isang bulaklak ng waling-waling. Sa kanyang kandungan, nasa loop ngang isang maliit na garapon ang isang perlas na hikaw. Lumapit si Angelo at hinawakan ang kamay ngang matanda. Nang gabing iyon, sa kanyang opisina, isinara ni General Teresa Reyes ang luma ng file ng kaso. Sa huling pahina, isinulat niya, hindi na ililibing ang katotohanan. Kailangan lang isang taong mahuhukay nito hanggang sa huli.